Pinagkakatiwalaang news anchors sa Camarines North, Camarines 100.5 Cool Radio News FM, 100.5 Cool Radio News FM. Mula noon hanggang ngayon, nasa puso ang pakikinig ko. Cool Radio News FM, ang tunay na number 1 sa mga Kamnorte. Bayan, oras natin, alas 7:05 na po ng umaga. Simula po ngayong araw, atin po itong tatandaan. Masayang programa ating napapakinggan. Rick Palacio ang afterman. Rick Palacio malinis ang katawan. Malaki naman pagmamahal sa bayan. Rick Palacio ay ating pakinggan. Dito sa paborito ng Lupila. Si Rick Palacio ay isang simpleng tao. Kahit saan nakakausap nyo. Si Rick Palacio hindi mayaman. Pero siya'y may palasyo naman. Rick Palacio ating kailangan. Tagapagbalita sa taong bayan. Mayroon pang magkakaalaman. Kaya siya'y ating pakinggan. Siya po ang lalaking hindi mayaman. Pero may palasyo naman. Yes, bayan, totoo po yan. Ako ang lalaking hindi mayaman pero may palasyo naman. Si Kuya Rick Palacio Jr. Bumabati sa inyong lahat ng isang magandang umaga. Naway pagpalain po tayo ng ating poong may kapal ngayong araw na ito ng Sabado. It's May 8, year 2021. Welcome po sa ating palatuntunang Barangay Kapitolyo. Sa tuwari dito barangay sa 12 bayan ng ating lalawigan sa inaabot po ng ating signal. At syempre sa dalawang himpilang ito na inyong napapakinggan ngayon sa 100.5 ANFM ang Cool Radio. At nakahook up na rin sa atin ang 96.9 DWSN FM Radio Pilipinas. At syempre live tayo ngayon sa Facebook page ng Cool Radio. At sa akin ay hindi ko nadala yung isang pang live natin. But at any rate, isang panibagong umaga, panibagong pag-asa. Panibagong buhay ang muling pinagkaloob sa bawat isa sa atin ng ating poong may kapal. Upang tayo po'y muling maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating bayan, sa ating kapwa. Lalong-lalo na mga walang-wala sa lipunan, may karamdaman at may kapansanan. Ari nawa bayan, bawat isa sa atin ay magsilbing liwanag ng pag-asa sa mga taong nasa gitna ng kadiliman. Lalo tayo'y patuloy na hinahamon ng pagsubok ng panahon. Ito po I am referring to the COVID-19 na patuloy pong dumarami. Although nababawasan pero sabi po ng mga eksperto, lalo na ng Okta Research Group, na patuloy nagmumonitor, although bumababa ng kaunti pero mataas pa rin ito, na dapat po hindi tayo magkampante, lalo na dito sa Bicol Region at sa ating lalawigan. Kaugnay po niyan na bayan, mamaya babasahin natin ang bagong ipinalabas po na panuntunang ipatutupad simula ika-10 hanggang 21 ngayong Mayo. Ito po yung pinalabas po ng Provincial Incident Management Team, Series of 2021. Inilabas po May 6, 2021. Policy Guidelines on Modified General Community Quarantine or MGCQ in the province of Camarines Norte due to sudden increase. Yan, biglaan daw pong pagtaas, paglobo ng COVID-19 ng confirmed cases dito sa atin, effective May 10, 2021. Okay. Mamaya po babasahin po natin ito. Napakahalaga ng bagong guidelines na ito mula sa Provincial Incident Management Team. Ito po ay pirmado mismo na
Ito po bayan ang bagong panuntunan na ipatutupad po sa ating lalawigan ng Camarines Norte. Kaugnay po sa ating Modified General Community Quarantine or MGCQ simula May 10 hanggang 21 ng Mayo. Dahil po sa paglubo ng COVID-19 dito sa Camarines Norte, pakinggan po ninyo itong mga bagong panuntunan na ipinalabas ng Provincial Incident Management Team na nilagdaan po ni Attorney Don Colvera, ang Incident Commander Unified Command, at ni Governor Egay Talyado. At pakilike, pakisubscribe na lamang po ng aking YouTube channel, Rick Palacio Jr. TV, upang yung mga susunod pang mga mahalagang information ay inyo pong masubaybayan. Thank you. Pirmado mismo ng Incident Commander Unified Command, Attorney Don Colvera, and syempre Honorable Edgardo A. Talyado, ang ating gobernador. Mamaya po yan. Iyan po ang isa sa pag-uusapan natin, bayan, at syempre ayun pong update natin. Ilan ba ang nabiyayaan doon po sa free medical check-up, free medical consultation, ano po? Free medical screening doon po sa mga pumunta anong May 6 doon po sa Camarines Norte Agro Sports Center, and May 7 doon naman po sa Simbahan ng Mormons dyan sa Anahaw, Labo, Camarines Norte. Dito sa Agro Sports Center, mahigit 300. Mamaya po makakausap natin si Saridel Bacerdo. Siya po yung abalang-abala, being the coordinator po of this project, joint project po ng Mabuhay Deseret Foundation and the provincial government. Mamaya po makakausap natin siya para malaman natin kung ilan ba lahat yung pwedeng nakapasa doon po sa screening para operahan ang kanilang mga katarata sa mata. Ilan ba ang nakapasa doon sa screening para operahan na ang kanilang problema sa ngala-ngala, yung mga bungi at bingot na mga bata. At syempre ilan ba yung pwede at nakapasa doon po sa screening para mabigyan ng artificial legs, doon po mga putol ang paa sa ibaba ng kanilang tuhod. At syempre yung mga naglalakad ng patagilid, ilan ba ang nakapasa? At sila pong mga nakapasa ay libre po yung operasyon. Sa tulong po ng Mabuhay Deseret Foundation at ng provincial government sa pamumuno ni Governor Egay Talyado, siyempre sa tulong po sa kooperasyon ng ating 1st District Congresswoman Josie Panin Talyado at sa 2nd District Congresswoman Totsa Panotes, at siyempre andyan din ang suporta ni Provincial Administrator Alvin Jerumbaning Talyado at iba pang mga concerned na mga officials natin. Mamaya-maya po yan. And syempre sa mga nagtatanong din sa pag-asa, sa kalagayan ng panahon, bakit kagabi matindi na naman yung buhos ng ulan, at siguro dito sa ibang mga lugar din ng Camarines Norte ay bumuhos din ang malakas na ulan. Ano nga ba ang sanhi nito? Mamaya po ay piplay ko itong recorded kong interview sa pag-asa para ma-update tayo. Kani-kanan na lamang po ito. Ano pa po ba yung mga pag-uusapan po natin bayan? Ano po? At syempre, yung tungkol po dito sa Coconut Levy Fund. Kung may time pa, pasadahan po natin. At may isa pa nga pala. Darating nga pala sa ating lalawigan ang bagong PNP Chief, si Police General Guillermo Lorenzo Eliazar. Kailan po ba yan? Mamaya po. And then doon sa mga nagtatanong, para doon sa gustong magpa-check up sa isang psychiatrist, mayroon po tayo. Mayroon tayo na pwede pong ito sa pamagitan po ng siyempre ng ating gobernador. Gumagawa ng paraan para lahat na pwede pong maibigay na serbisyo sa inyo ay maibigay po sa inyo. Ito pong virtual check-up sa mga gustong magpa-check up. Kung sakasakali po may mga kamag-anak kayo na may problema, hindi man nangangahulugan na may diferensya na sa utak yung pong mga nagpapa-check up sa psychiatrist.
Di ba? Yung mga nag-i-exam, dumaraan po dyan. Di ba? Para ma-check lamang kung maayos pa o hindi na. Yung iba kasi talaga na-stress dahil dito sa COVID-19 na ito. Hindi lang naman po yung mga may diferensya, yung mga na-stress din. Para hindi na lumala pa yung sitwasyon, kailangan magpa-check up tayo. Kumaga doon sa ordinaryong karamdaman, konting lagnat pa lang, magpa-check up na. Para matrace ka agad ng isang doktor kung ano yung ating sakit. Di po ba? Kaya yun yung ating mga pag-uusapan. Sa abutin po ng ating oras, bibilis-bilisan lang natin sapagkat yung oras natin ay talagang mabilis. Kailangan ay mas mabilis tayo sa oras. Okay. Ayan po, bayan, unahin lang natin itong pag-asa. Para sa mga nagtatanong kung may pag-asa bang uminit ngayong araw. At siyempre, yun nga palang pa-birthday ni Congresswoman. Ayan, babasahin nga pala natin yung 50 nanalo doon po sa pa-birthday ng ating kinatawan sa unang distrito. Handog sa kanyang kaarawan yung pong mga ulirang ina kasamang Mike. Kasamang Arjan sa mga Cam Norteño. Sino-sino ba ang nanalo? Sorpresa daw ang regalo. Di ko, kaya nga sorpresa. Father's Day, meron din. Ay, bahala na si Gob. Sa Father's Day, yan, may nagsuggest dito. Sa Father's Day, kailan ba yung Father's Day? Sa susunod bang linggo, Father's Day na? Ay, malay mo. Tapatan ni Gob. At magpa-sorpresa din na regalo si Gob bilang ama ng ating lalawigan. Di po ba? Ay, abangan po natin yan. Siyempre, surprise yan. Ingat-ingat. Surprise po yan. Pero si Congresswoman, nauna na sapagkat magdiriwang ng Mother's Day ngayong linggo. Kaya may sorpresa siya na yun doon sa napili na 50. Ano po? Yan, babasahin natin yan. Para doon sa mga nanalo, baka di pa ninyo alam, ay pumunta lamang kayo sa Facebook page ni Representative Josie Banning Talyado. Ano po? Mag-like, hindi mag-subscribe sapagkat ang magsusubscribe doon naman sa YouTube. Kung ma-subscribe kayo, hanapin nyo naman ang Rick Palacio Jr. TV. Doon nyo naman mapapanood yung aming mga karagdagang information, mga tinutuklas po namin para i-promote natin ang magagandang tanawin at iba pang mga natutuklasan po. Paki-subscribe na lamang sa akin namang YouTube channel, Rick Palacio Jr. TV, para ang inyong subscription ay gagawin ko pong inspirasyon para tayo madagdagan pa yung ating mga tutuklasin, makapagbigay ng entertainment and then information sa ating mga kababayan. Okay, ito na po bayan ang pinakahuling tayo at lagay ng ating panahon sa pamamagitan ng Pag-asa Ligaspi. Intertropical Convergence Zone, may tinatawag natin ITCJ. Ito ang nakaka-apekto sa Mindanao. Samantalang Easterlies, ito ay magiging hangin galing sa silangan sa Mindanao Pasipiko ang nakaka-apekto sa natitulog dito sa Pilipinas. At para naman sa magiging pagkaya ng panahon para sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bahagyang magulang hanggang sa magulang na pamumilin kami punong pagulan o pagtikat pagtulog. Mahina hanggang sa katamtaman ng hangin mula sa silangan hanggang ilagang silangan ng higiran na may banayan hanggang sa katamtaman pag-ano ng karagatan. Wala tayong nakatakas na giliwanag sa seaboard ng Bicol region. At sa ngayon, wala tayong nakikita sa mga ng panahon o nabigay na maaaring mabuo, pumasok ng par at makakapito sa kabikulan sa loob ng 2 araw. Ang agway ng temperatura, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Mula sa Pag-asa, DOST, Michael Francisco, Nagugulan. Okay sir, isa lang po. Sa karagatan po, sabi niyo walang gale warning naman. But alam natin kapag bumubuhos ang ulan, medyo lumalakas din po ang hangin sa karagatan. Sir? Ano po yung pagkamitan restriction po? Opo. Pero okay po, pwede po malaot yung ating mga isda, sir. Opo, medyo siyempre dito lang natin.
Kasi even though na sabihin natin na balay mo sa Kapantaman, ito po ay sa gitna ng karagatan, ito po ay 0.6 meters hanggang 2.1 meters. Hindi mataas na. At yung kailangan O, yan po, bayan ha, yung pinakauling tayat lagay ng ating panahon, easterlies, yung nakaka-apekto kaya paminsan-minsan ay bumubuhos ang ulan. O, kailangan naman natin yan sapagkat doon nga sa ibang lugar in some parts of Mindanao, batay doon sa napanood natin sa television, talagang bitak na. Kasamang Arjan, mga kaibigan, bitak na ang kanilang mga lupa. Pero sa iba pang bahagi ng ating bansa ganun din. Kaya tayo ay kumbaga blessed pa tayo sapagkat paggabi bumubuhos ang ulan. Pag-araw naman medyo umiinit. Wala naman pong sama ng panahon, di ba? Sabi ng Pag-asa. Diyan sa karagatan, ingat lamang po yung ating mga mangingisda, although walang gale warning. Pero alam naman natin, lalo na dito sa ating lugar sa Camarines Norte, we are facing the Pacific Ocean. Kaya talagang manggalaw po dyan ang dagat, lalo na kung may mga biglaang thunderstorms. Sabi ng Pag-asa, talagang expect natin na biglang malakas na hangin. Kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan po ng ating mga mangingisda. Ang aking cellphone number sa may mga concerns nga po pala, 0929-686-7317. Maya-maya tatawagan natin si Saradel. Unahin ko lang itong mga nanalo dito po sa handog ni Congresswoman Josie Baning Talyado sa mga natatanging ina na kumbaga nakabagbag ng damdamin, makabagbag damdamin ang kanilang mga mensahe na isinend po sa Facebook page sa kanilang comment. Doon sa comment portion sa Facebook page ni Congresswoman Josie Baning Talyado. Okay? Ito na yung mga saan na yun? Yung mga nanalo na. Yung mga nanalo na yung ating babasahin dito. Ano po? Para malaman na ninyo kung hindi pa ninyo alam. Ito na po bayan, sa oras alas 7:21 na ng umaga, tuloy-tuloy tayo sa Balatondo ng Barangay Kapitolyo. Ito na po, batay sa Facebook page po ni Representative Josie Baning Talyado ng unang distrito. Sabi po niya dito, narito na ang top 50 winners na makakatanggap ng espesyal na sorpresang handog mula sa inyong Congresswoman Josie Baning Talyado para sa mga ulirang ina ng unang distrito. Congratulations! Ang mga pangalang makikita ay ang mga pangalan ng kanilang mga ina na ipinagmamalaki ng kanilang mga anak. Siyempre, pinagmamalaki natin, wala ng ibang ina. Sabi nga yan, dakila ka ina kung sa akin. Doon sa kanta, uliran at walang kaparis. Ano pa yung karugtong niyan? Dakila ka ina kung sa akin, uliran at walang kaparis. Sa balat ng lupa, wala kang kapantay. Dakila ka, ina. Okay, narito na, mga dakilang ina. Numero 1, na mabibigyan po ng sorpresang regalo mula sa kinatawan sa unang distrito, other than Congresswoman Josie Baning Talyado. Ito na po, 50, labo-labuhin na natin at marami pa tayong tatalakayin. Kung gusto ninyong ma-double check, puntahan nyo lamang po ang Facebook page ni Representative Josie Baning Talyado. Ayan, makikita po ninyo. Eto na, pagkakasunod-sunod na po ito ha. Belinda Orisca, Hilda Benavente Libranda, Alma Rasbien, Nancy Trinidad, Isabel Barbo, Marina Labaco, Maria Teresa Gadil, Josephine Rahas, Rita Dacer Marbida, Ercila Orgilles, Iluminada Villaflores Toldanes, Herminia Ubusan Espadilla, Rosita
Girao, Noemi Abraham Ibias, Winifreda Rosales, Elena Araujo. Okay. Delma Llames Herido, Winifreda Aldeza Almonte, Clarita Nobleza, Norma Ramirez, Rosemary Pante, Jocelyn Tordilla Harina, Cristina Basco, Maria Teresa Maria Teresa Lazande Tipones, Elena Madera Saino, Asmin Susana Mera, Elena Parco, Mercedes Cadiz, Seferina Navarro Valles, Maribel Crivi Barco, Ligaya Balyabari Baraga, Marites Ninin Portugal, Concepcion Huebes Gadil, Eva Sevilla Abin, Banji Boras, Selenia Kadag Hardin, Sandra Naag, Maricar Malto Benitez, Consorcia Disina, Rosana Villalun, Emily Baril. Itong delikado, may baril. Di po, joke lang ba? Apelyido niya kasi Baril, Emily Baril. Leonor Villacruz, Nina Minero Yapi, Marites Karamuan Balse, Arlene Horado, Trinidad Miss Misha, Sheila Calyos, Lucy Alcano Molina, Rowena Alejo, Felicitacion Belmonte. Ayan, yan po yung 50 na bibigyan ng sorpresang regalo sa darating na araw ng ina, Mother's Day. Sa May 9, it will be tomorrow, araw ng linggo. Ang inyong lingkod ay maghahandog ng espesyal na regalo sa mga natatanging nanay ng unang distrito ng Camarines Norte at magsisilbing handog para sa mga nanay bilang pagunita sa aking kaarawan. Yan, magiging makasaysayan ang kaarawan ng ating kinatawan. Kahapon po pinagdiwang niya. Ang 50 mga nanalong ito ay ang mga napili at nagabahagi na unang salaysay na mga nararanasan ng kanilang pamilya at nagpakita ng kanilang pagiging matibay sa pagharap sa hirap ng buhay. Ang mga nanalo ay maaaring tumungo sa aking opisina sa May 9. Bukas po yan sa aking opisina sa Barangay Anahaw, Labo mula alas 9 ng umaga upang makatanggap ng mga sorpresang regalo. Okay, di natin alam, sorpresa eh. Magdala lamang po ng face mask at face shield upang tumukon sa tamang pagsunod sa health protocols laban sa COVID-19. Umaabot sa higit 2,000 likes, higit 2,100 comments, at higit sa 1,100 shares. Piruin mo yan. Ang sumali sa ating promo. Kung kaya todo ang aking pasasalamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking official page. Muli, maraming salamat at Happy Mother's Day. Ayan po ang mensahe ni Congresswoman Josie Baning Talyado. Bukas po, punta kayo sa tanggapan niya sa mga nanalo. Simula alas 9 ng umaga, magsuot ng face mask at face shield. Oras natin bayan, alas 7:27 na ng umaga. At mamaya si Saridel, maaga pa. Unahin lang natin itong tungkol po dito sa policy, guidelines on modified general community quarantine. Bagong policy po ito in the province of Camarines Norte. Dahilan po sa paglubo ng confirmed cases COVID-19 effective May 10 to 21. Ito basahin natin. Medyo maliliit lang Okay, sige, tiyaga natin at medyo ang ating teleskopyo pag ganitong maliliit medyo kaya di pa naabot si sa tuyang mahiwagang salamin. Pero yung isang mata ko lang yung sa kanan. Pero itong isusuotin ko wala naman itong wala namang grado. Testingin ko lang kung makakatulong. Ay wala din kasi wala namang grado ito. Okay? Sige. Basahin natin ng mabilis lamang. Number 1 po dito. In order
Sabi dito po, ito yung Republic of the Philippines, Province of Camarines Norte, Provincial Task Force COVID-19, Diet Camarines Norte, Provincial Incident Management Team Issuance, Series of 2021, May 6, 2021. Policy Guidelines on Modified General Community Quarantine, MGCQ, in the Province of Camarines Norte, due to sudden increase of COVID-19 confirmed cases effective May 10 to 21, 2021. In order to protect the people and mitigate the social, economic, and security impact on the COVID-19 pandemic and the increase of confirmed cases, COVID-19 cases in the province of Camarines Norte, the following is hereby promulgated. Number 1, the 12 local units, government units, and 12 municipalities po ito, of the province are hereby encouraged to implement the community quarantine restrictions most applicable to the needs and capability of the local government unit concerned, so as to contain and prevent the spread of the coronavirus in the locality at the earliest possible time. Letter A, or paragraph A, the DOH guidelines on the zoning containment strategy as preferably which is deemed necessary and where applicable upon the approval of the LGU municipal level task force, and to submit the necessary documents through channel to the provincial task force for the concurrence of the provincial governor and approval of the regional IATF for COVID-19. Number 2, suspension of classes of elementary and high school province-wide effective 10 May until 23 May. Yan, effective sa Lunes, suspendido po ang klase sa mga elementarya at high school province-wide hanggang May 23. Ayan, ibig sabihin 3 linggo. Dalawa. May 10 to 23, okay? Suspendido po ang klase. Pangatlo, sa elementary lang po yan at high school. Pangatlo, all 12 local government units, this refers to the 12 municipalities, comprising the province and the provincial government of Camarines Norte, are hereby ordered to restrict the movement of all employees concerned. I-restrict daw po. Limitahan ang paggalaw ng mga empleyado. Limitahan, under this number, paragraph A, official travel of the provincial local government is hereby suspended. Official travel, suspendido ang official travel ng provincial government for 2 weeks except in extreme emergencies. Yan. Yun lang ang exemption. Other than that, hindi pwede ang official travel. Letter B, vendors shall not be allowed entry of the different offices and unit of the provincial government. Online food delivery shall be implemented, but delivery shall be picked up by the end user at the main entrance only. Ito mga vendors, marami dyan kasing nagtitinda. Since po na dumarami po, lumulubo yung mga tinatamaan ng COVID-19, nagpo-positibo. Kaya ito po'y dapat sundin po natin. Sa mga vendors na nakikinig ngayon, na nagtitinda po dyan sa provincial capital, okay naman po yung paghahanap buhay po ninyo. Pero dahil sa lumulubo, kailangan po itong ipatupad. Hindi na po kayo papayagan na pumasok dyan sa provincial capital. Dyan sa loob, dati-rati nakakapasok sila. And then, doon po, ibig sabihin, sa labas lang po sila. Doon naman sa mga online food delivery, tatawag, bago order ng mga pagkain, yung mga delivery na yan, yung mga magdi-deliver po, ay doon na lamang sila sa main entrance only. Doon na lang kukunin ng mga end user, yung mga nag-order. Malinaw po yan. Okay, number 4. Sa mga may-ari ng kainan, resort, o food establishment, resorts, recreational facilities are allowed to operate
on a 50% capacity. Ayan, 50% lang po sa capacity nyo. Halimbawa, 100 ang capacity ng inyong establishment, ay babawasan ng 50%, ibig sabihin 15 katao lamang. Ano po? Operators of such establishments are hereby strictly advised to observe the DOH minimum public health standards and to enforce the accomplishment of the contact tracing forms in duplicate copy, and all entries must be legible and readable. Ibig sabihin po nito, yung mga operators, yung mga may-ari, supervise po ng mga establishment na yan, dapat po stricto daw po. Ina-advise na striktong ipatupad po ang minimum health standards. Pagsusot ng face mask, siyempre, yung pong face shield at physical distancing. At siyempre, dapat may alcohol po kayo riyan. Para pagpasok, thermal scanner, yung body temperature, kailangan kinukuha po yan. Ano po? And then, mayroon kayo dyan accomplishment, yung form, yung contact tracing forms, 2 kopya. At siyempre dapat malinaw yung pagkakasulat, kasi kung minsan dyan sa isang food establishment, kung gutom ka na, ay daog pa si doktor sa pagsulat kasi gutom ka na. Ito po, look out ito ng mga operators. Siguro may talagang isang tao na maging readable naman, kasi paano matitrace? Halimbawa, may nagpositibo dyan sa isang establishment. At tapos, siyempre ititrace yung mga pumasok po riyan at baka sila ay nahawaan, ay ma-isolate sila. Paano matitrace? Kung hindi naman nababasa, yung pong paka-fill out nila ng form, itong contact tracing forms. O kaya, siguro this time, kahit dahan-dahan pagsulat, basta maging readable. Pangalan, address, and contact number. Yun yung pinakamahalaga na dapat sa tingin ko ay readable. Di ba? Siguro yung iba, kasi ito lang naman pinakamahalaga. Yung pangalan mo, kailangan tama ang pangalan. Ano po? Yung pangalan nyo, yung number nyo, kailangan yung tama, isusulat po ninyo, kumpletuhin po ninyo. Ito'y kooperasyon, ito'y isang kumbaga maging responsable tayong mamamayan. Mag-cooperate po tayo sa ating pong gobyerno. Kasi ito naman ginagawang ito para sa ating lahat ito. O di po ba? Okay, malinaw na po siguro yan sa ating lahat. Eto na, 2 kopya po yan. Kasi usually sa experience natin, 1 kopya lang pinapa-fill upan po riyan. This time, 2 kopya na po yan. Kautusan po yan ng Provincial Incident Management Team. Number 5, only DOTR accredited hotel, establishment, and or accommodations are allowed to operate. O, dapat accredited po yung mga establishments po ninyo ng Department of Tourism. Okay. And then number 6, 14 years old and below, and 66 years old and above are not allowed outside of their residences except for medical and health emergencies. Ito po pakinggan pong mabuti ng mga magulang. Ang inyo pong mga anak, kung nag-iedad pong 14 anyos pa lang at pababa, ay hindi pwedeng lumabas ng kanilang mga tahanan, ng inyong tahanan, maliban kung medical and health emergencies po ang reason. Halimbawa, pa-check upan, may karamdaman, okay po yan. Kaya nga dadalhin yan sa doctor, clinic or hospital. And then, ganun din po ang ating mga lolo at lola na nag-iedad ng 66, doble size. Pataas po yan. Ano po? Ay hindi rin po pinapayagan ng ating Provincial Incident Management Team na lumabas para po sa kanilang proteksyon dahil po sa patuloy na pagdami ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa ating lalawigan. Malinaw na po yan. O kung may tanong pa po kayo, pwede kayo mag-text sa akin. At dito lang naman tayo kukuha ng kasagutan sa ipinalabas po ng Incident Management Team na ito.
Dito ipirmado nga po ng Incident Commander, Unified Command, Attorney Don Colvera at Governor Egay Talyado. Okay, number 7 na po tayo. Sa mga ambulant vendors and the related ambulant establishments operating at or within the Cory Aquino Boulevard. Nako, dami dyan. Paghahapon na hanggang gabi. Makinig po kayo at baka kayo lumabag sa kautosang ito, mahirap na. Ambulant vendors and the related ambulant establishments operating at or within the Cory Aquino Boulevard and similar municipal rest area or boulevards are hereby limited to 50% only. Ambulant Vendor Association shall see to it to polish their own ranks and maintain the same number for community protection. Kailangan lamang dyan sa mga vendors 50%. Siguro gabayan na ito ng mga LGU dito sa sakop ng Daet, kasi ang Cory Aquino Boulevard simula Mercedes yan pag natapos na pinapagawa ni Kung Tos dyan sa hanggang Lanot yata yan napakahaba. Ay lahat po yan maging dyan sa pinapagawa na yan na mahaba na nga ni Congresswoman Tots Panotes na Boulevard. Pagkaalam natin later on maaaring pangalanan niya ng Congressman Iming Panotes Boulevard. Ayan, yung mga may nagpapanukala. Yan, sa lahat ng boulevard, ano po, simula Mercedes, Daet, yan po sa Talisay, hanggang doon sa amin. Kasi hanggang doon na yan 50% lang. Yung mga concerned MDRRMO officials, barangay officials, kayo na po ang magpaalala at baka ay overloaded yung boulevard na yan at talagang dinarayo na po yan. Okay? Number 8 na tayo. Mass gatherings are highly discouraged, including the face-to-face interaction of individuals within the barangay and their barangay meetings and other non-essential activities. In particular, individuals coming from outside the province to attend similar gatherings are not allowed in view of the high incidence of COVID-19 confirmed cases. Kaya yung mga mass gatherings na yan, ano po, ay dinidiscourage na po yan. At yung mga nagkikwirentuhan dyan na hindi naman emergency o mahalagang bagay ay hindi na po o non-essential activities ay hindi na po pinapayagan. Ano po? Yan ay sa kapakanan din po ng bawat isa. Sumunod po tayo dito. Ito ay para sa ating lahat. Number 9. All 12 local government units are hereby reminded of the maintenance and sustain the operation and management of barangay isolation unit or municipal/community isolation unit for the necessary quarantine procedures needed. Ayan, kung may mga papasok dyan na wala namang antigen test, automatic, yan po ika-quarantine. Ano po? Pero mandatory yun na bago kayo pumasok dito. If you are coming outside Camarines Norte, ay siyempre you have to undergo the RT-PCR or ito pong antigen test na ito. Kailangan negatibo 1 day before you come in Camarines Norte. Okay? Sige po, hopefully malinaw na po yan. Doon sa may mga tanong pa, babasyan lang natin yung pinalabas na yun. At ito po ay pirmado. Pirmado po ni Attorney Don Colvera, Incident Commander, Unified Command, and Honorable Edgardo A. Talyado, Governor. Sumunod po tayo. Ito ay para sa kapakanan ng bawat Camnorteño.
Okay, tinatawagan ko si Saridel para makapag-update tayo tungkol doon sa mga nagpa-check up. Ilan ba yung mga nakapasa para sa libreng operasyon sa may mga katarata sa mata? Ilan ba yung mga bungi at bingot, duling, yung tagilid ang paglalakad na nakapasa para sa libreng operasyon? Handog sa atin ang Mabuhay Deseret Foundation at ng provincial government. Medyo kan lang busy ang line ni Saridel. Siguro kung nakikinig ka, Saridel, ikaw na lang tumawag kasi baka may kausap pa si Saridel. Di ko siya makontak para kung mayroon siyang instructions doon sa mga nakapasa doon sa screening na kumbaga ito ay ready for operation, kailan ba sila operahan? Siyempre by batch po yan, hindi pwedeng sabay-sabay dahil sa i-observe po strictly yung minimum health protocols na yan, yung physical distancing siyempre sa sasakyan. Libre po yan, yung sasakyan na i-provided po yan ng ating provincial government through Governor Egay Talyado and Congresswoman Josie Baning Talyado. And nandiyan din ang suporta ni Congresswoman Tots Panotes. Back and forth na po yan. And then yung accommodation as stated earlier ni Saridel, ano po, yun yung sagot na po yan ng Mabuhay Deseret Foundation, accommodation, pagkain, operation, gamot. Yan po. Kaya lang, siyempre magtatanong yung mga nakapasa doon sa screening, kailan kami? Ano nang sunod? What is next? Okay, sige po. Anyway, may mga number man po kayo. May mga number man po kayo na ibinigay doon. Ang aking pagkakaalam, kagaya ng mga naunang naoperahan, kukontakin po kayo ni Saridel at i-schedule po kayo by batch. Hindi pwedeng sabay-sabay para masunod po yung kautusan ng ating pong gobernador. Ito pong mahigpit na pagpapatupad na nitong health protocols na ito at ng Interagency Task Force. Okay, magandang umaga sa lahat at sa mga taga Tuloy na Lupa. Kailan po ang effectivity ng kautosang yan? Yung effectivity. Yeah po. Batay po dito sa kautosang ito. Effective May 10 to 21. Yan. Kasi policy guidelines on modified general community quarantine in the province of Camarines Norte due to sudden increase of COVID-19 confirmed cases effective May 10 to 21, 2021. Ayan na po. Siguro after that period, maaaring magpalabas ng panibagong guidelines po. Abangan po natin yan. But ito po yung nandito nakasaad. Ano po? Ibig sabihin, simula na po ito sa Lunes. Okay? Yan yung katanungan. Binasa lang natin kung ano po yung nakasaad dito sa kautosang ito, sa guidelines. Ayun po yung nakasaad dyan. Okay? Si Saridel siguro kung nakikinig, di ako makatawag sa'yo para kung ano yung mga instructions pa po ninyo doon sa mga nakapasa doon sa screening ay nakikinig sila. Alam nyo, karamihan doon ay talagang nakinig sa Radyo Pilipinas at dito sa Call Radio. Morning SM, sino ito? Kanta na bukal. Hindi po yung kinanta ko. Talagang yan ay babae ang kumanta niyan yung Dakila Kainay. Makabagbag damdamin po yan. Handog doon sa mga ina natin. Siyempre, grabe ang sakripisyo ng mga nanay, di ba? Habang nasa sinapupunan pa lang tayo, ay mga sanggol, grabe ang sakripisyo na ng mga nanay. Kaya yung mga lalaki, magparapasaway, ha? Tapos si mga agom, suportahan si agom na babae. Talagang grabe ang sakripisyo ng mga ina po natin. Kaya dakila sila. Kung ano man maitutulong nyo sa mga nanay nyo, siyempre, kung wala si nanay nyo, di wala kayo sa mundong ibabaw. Simula sa sinapupunan hanggang kayo'y lumaki, ay talagang tudo-tudo ang sakripisyo. Siyempre, nandyan din ang tatay. At kung wala si tatay,
ay paano? Wala sa sinapupunan. Tulong-tulong para magaan ang paghanap buhay, kahit nga naman nasa gitna tayo na matinding pagsubok na ito ng COVID-19. Oras natin, bayan, alas 7:49 na po ng umaga. Isunod natin itong binigay sa atin ni Dr. Grace Debiana. Doon po sa mga nagtatanong, mayroon ba tayong psychiatrist dito po sa Provincial Hospital? Ito po sa pagkipag-ugnayan po ng provincial government, siyempre sa pamumuno po ni Governor Egay Tallado at ng ating mga doctors dyan sa Provincial Hospital. At kahapon po ay may dinala sa aking papel at nakausap po si Dr. Grace Debiana. Siya po yung nag-a-assist dito para po makapagpa-check up yung mga virtual psychiatric consultation po ang mangyari. Okay? Ganito po yung sabi ni Dr. Grace Debiana. Doon sa mga gustong magpa-check up sa ating psychiatrist, mayroon po, pero virtual lamang. Ibig sabihin, nandoon siya sa Bicol Medical Center, pero kayo, ganito ang gagawin daw po ninyo. Pupunta po kayo sa inyong mga respective RHU. Halimbawa dito ka sa DAI, sa RHU ka muna pupunta kung gusto mo magpa-check up sa isang psychiatrist. Virtual lamang po ito, pero katabi ka ng isang doktor na magagabay sa inyo at pagkatapos na ikaw ay ma-check after the consultation, may magre-resita sa iyo yung katabi mong doktor dito. Pero yung magbibigay mag-check up sa iyo nasa Bicol Medical Center. Ano po? Kasi kaya nga virtual, via Zoom ito. Siya yung magda-diagnose, magtatanong sa inyo whatever para malaman niya kung ano yung dapat na iresita sa iyo, anong dapat gawin mo, and then katabi mo yung isang doktor, sabi po ni Dr. Grace. Kaya wala namang problema kahit virtual ito kasi iniiwasan na nga po natin as much as possible yung face-to-face Uso na yung virtual, yung via Zoom na lang para maiwasan yung face-to-face contact. Okay, makaiwas sa COVID-19, magkahawaan kung sakaling mang mayroong carrier. Okay, ang gagawin lang po ninyo dun sa mga interesado, pupunta po kayo sa mga health centers po ninyo. Kung taga-Dait po kayo, dito sa Dait, taga-Binson, dyan sa health center po natin, sa RHU, Rural Health Unit natin. At sila na po ang mag-schedule sa inyo. Pero ang una nga pala dito, sa First District muna. Eto, basahin ko nga ito. Virtual Psychiatric Consultation, Camarines Norte Provincial Hospital, Malasakit Center on May 11, 2021, 1 p.m. to 5 p.m. And every second Tuesday of the month. Ibig sabihin po, monthly po ito, every second Tuesday. Magsisimula ito sa May 11. Pero, sabi po ni Dr. Grace, dito sa May 11 schedule, 20 lang yung ma-accommodate. Yun lang kayang bigyan ng tamang advice o anumang findings po ng isang psychiatrist natin, 20 lang. Kaya depende na po yan doon sa mga RHU at alam naman daw po yan, sabi ni Dr. Grace kung anong dapat gawin. Basta ang gagawin lang po ninyo, unahin na muna doon sa First District. Doon na po muna sa First District syempre. First District po, binubuo po yan ng Kapalonga, Santa Elena, Paracali, J. Panganiban at Labo. Okay? First District muna po. Kayo pong mga nakikinig ngayon, doon kayo pupunta sa RHU ninyo sa Lunes. Kasi ganito naman, holiday, ilan lang naman yung nasa RHU kung sakali. Lunes na po, para nandoon mismo yung inyong mga RHU doctor. Doon na po kayo makipag-ugnayan. Sasabihin po ninyo, narinig nyo kay Rick Palacio, yung sa palatuntunan ng Barangay Kapitolyo, yung announcement niya, na pwede po palang magpa-check up na. Kami pong mga medyo, hindi nangangahulugan na pag nagpa-check up kayo sa isang psychiatrist, may diferensya na ang utak nyo. Hindi po ganun. Kasi yung mga na-stress, kung ano pong hindi na gaano kayo makatulog, kung anong cause po niyan, sasabihin sa iyo ng doktor, ano ang dapat nyong gawin. Ano po? Kaya nga, magkukonsulta po kayo. Libre po ito.
Pag sinabing libre, walang bayad. Opo, handog sa inyo ng ating provincial government sa pamuno ni Gov. Egay, ni Kong Diyos at ni Kong Tots, at siyempre ng ating mga doctors. Doon po sa Bicol Medical Center, si Dr. Orville, tama ba? Orville, double L kasi, Jess E. Pandis. Yan. And then Dr. Maria Victoria de los Santos. Yan, dahil sa Camarines Norte Provincial Hospital naman po ito. And then si Dr. Grace Diviana. Siya po ang Provincial Mental Health Coordinator. Ayan, napakabait niyan, doktorang yan. Pag may caravan pati, bukod doon sa handa ng provincial government, nahanda rin yan sa bahay niya. Thank you very much for that, doktora. And then, Dr. Arnel Francisco, ating Provincial Health Officer. And siyempre, atid sa atin po yan. Sabi ko nga kanina ng ating provincial government, Governor Egay Talyado and Kong Josie Baning Talyado. At nadyan din ang suporta ni Congresswoman Tots Panotes. Malinaw na po ba yan, ha? Yan po ay para sa inyo, libre po yan. Kung kayo po ay hindi na gaano makatulog, kung ano pang naging problema, stress na siguro kayo o ano pa man, ayan, magkonsulta na po tayo sa psychiatrist at papayuhan tayo ng tamang payo, tamang gabay para po malaman kung ano ang dapat nyong gawin. Libre naman po yan. Kailangan nyo lamang pong pumunta sa mga RHU. Yung sa 2nd District naman, sunod naman na buwan. Every 2nd Tuesday po ang schedule. Palitan lang. Okay, malinaw na po yan. Kaya hopefully yung mga nagtatanong ay nasagot na natin kasi may mga gustong magpa-check up sa ating psychiatrist. Ito na po ang pagkakataon. Mayroon na tayo through virtual lamang. Pero okay na po yan. May katabi naman kayong doktor dyan sa provincial hospital. Okay, malinaw na po ang ating pong announcement na yan para sa karagdagang pong serbisyo para sa bawat Norteño na gusto pong magpa-check up. Okay, wala nang hindi na natin naabutin itong tungkol dito sa coconut levy. Pero namakausap ko po si Sir Ababa, ang ating provincial manager ng Philippine Coconut Authority. Ang kailangan po doon sa mga may ari ng nyugan, mga trabahador o nakikikopra lamang, kailangan po ay magparehistro po kayo. Ang requirements lamang, latest 2x2 ID picture, kopya ng government issued ID, mayroon kayong lisensya, SSS, GSIS o ano pa mang ID, and kopya ng titulo ng lupa o kasunduan ng renta kung kayo nagre-renta lamang, kasunduan pagitan nyo at yung may-ari o anumang legal na dokumentong patunay na pagmamay-ari ng lupa. O kung kayo naman, sabi po niya doon sa aking exclusive panel sa aking palatuntunan ng ating Tuklasin Bayan sa Radyo Pilipinas, 7:30 to 9 kasi po yun, Monday to Friday, ay pupunta po kayo sa kanilang tanggapan. Pero sila naman nag-i-schedule pupunta sa mga barangay. Pero kung kung gusto nyo na maaga po kayo makarehistro, punta na kayo sa tanggapan nila. Dito sa Dait mayroon, pero kung gusto nyo, makipag-ugnayan na lang kayo dyan sa inyong mga municipal agriculturist para hindi na po kayo pumunta ng Dait. At yan naman ay katuwang ng PCA para po dito sa registration na ito. Siya na po ang magagabay sa inyo kung ano mga dapat gawin at pag-fill out ng form. Okay, at siguro sa mga susunod na araw, ma-invite natin dito sa ating palatuntunan si Sir Ababa para sa iba pang mga detalye. Kung may mga katanungan po yung ating mga magnyunyog na matagal na naghihintay para po naman mapakinabangan nila yung matagal na nilang contribution dyan sa Coconut Levy Fund na yan. Okay, tayo ay unti-unti na siguro mag-i-exit dun sa COVID-19 last Thursday. Ito, pasadaan natin ng kaunti. Mahingi tayo ng kaunting extension. Anyway, di pa man 2 minutes pa. Kung sakaling lumagpas ng kaunti, ito lang. Yung sa COVID-19,
Ito po, last, as of May 6, ano po, last Thursday, ito po yung pinalabas na press release at ipinag-post ng DOH-CSD Bicol as of May 6. Cases po, pumalo na sa 8,714 ang kabuang tinamaan ng COVID-19 sa Bicol region, pero po yung iba yung gumaling naman kaya lang yung iba po ay talagang nagpaalam na sa ibabaw ng mundo. Pero yung active cases po ay 2,566. Yung mga bagong kaso dito ay 126. Yung breakdown po nito, sa Albay may 41, Camarines Norte may 19 na naman po tayo nung Huwebes. Ayan. Kaya yan pong breakdown na yan is ito po, 8 sa Dait, 4 sa Labo, 3 sa Kapalonga, 2 sa Basod, 2 sa Paracade. Kaya nga po talaga dapat lamang mas mahigpit na tayo ngayon dahil sa dumarami na naman yung mga tinatabaan. Sa Camarines Sur 52, Catanduanes wala, Masbate 1, Sorsogon 12. Ayan po yung bagong kaso nagkaroon lang na 2 patlang na araw, 00, pero May 6, 19 na naman ang nagpositibo sa ating probinsya. Okay, sa ating pong dagdag kaalaman, okay, where was the first newspaper printed? O saan daw po pinag-imprenta ang kauna-unahang newspaper? Okay, ang sa pananaliksik ng anyo pong lingkod, ito po, Tsingpao News of the Capital, a court news journal, was the first newspaper ever printed. Ito pala po a court journal. Ito yung kauna-unahang newspaper na naimprinta, na ipinablish po sa Peking, China as early as 500s and continued publication until 1935. It was first printed from the carved wooden blocks and iniukit sa kahoy na parang black, parang hollow block. Siguro kwadrado, basta sa kahoy iniukit ang unang pag-imprinta nito, and was published by the Chinese government to disseminate important events and information to the people. Ayan, yan ang kauna-unahang newspaper na imprinta sa buong mundo. Okay, bayan, tayo po pansamantala na magpapaalam sa ating malatutunang Barangay Kapitolyo sa pangalan ng bawat Cam Norteño sa lahat ng ating mga barangay, municipal at provincial officials sa pamuno ni Governor Egay Talyado. Bayan, ako po nyo nakasamang lalaking hindi mayaman, may palasyo naman, si Kuya Rick Palacio Jr. Nagpapasalamat sa inyong lahat, at bago tayo tuloy magpaalam, syempre, napapanood po itong ating Bible verse for the day, 1 Corinthians 7:4. Sabi po dito, makinig yung mga mag-asawa, the wife has not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband has not power of his own body, but the wife. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Napapanaw sapagkat sa linggo ay magdiriwang tayo ng Mother's Day. Ibig sabihin po, pairalin lamang ang pagmamahalan sa bawat isa. Magunawaan at magpasensyahan sapagkat wala namang perpektong tao sa ibabaw ng mundo. Lahat tayo ay nagkakasala, nagkakamali, sapagkat tayo'y tao lamang. Ang perpekto ay ang Panginoong Diyos lamang. At muli bayan, salamat kay Arjan sa ating mga technician, sa ating mga piloto dito sa Call Radio, si Arjan at si SM Rodel Macaro Llube, thank you very much. And sa Radyo Pilipinas, andyan po ang ating mga technicians naman, si Tonton, si Patrick, si Engineer RG Villaperti, si Danny Boy Toledo,
si Don Saimago, at si Nestor Dalit. Sa inyo po, bawat Kamnorteño, maraming salamat. Naway pagpalain po tayo ng ating pong may kapal. At lagi ko po sa inyo, bayan, iniwan ang isang maikling kasabihan. Ang taong may mabuting kalooban, pinagpapala ng poong may kapal. Thank you. God bless po. Paki-like, paki-subscribe na lang po na ating YouTube channel, Rick Palacio Jr. TV.